Pipirmahan mo ito o sisirain ko ang kinabukasan ng bawat pasyenteng hinahawakan mo sa ospital na ito. Ito ang mga salitang bumungad kay Talitha pagkapasok pa lamang niya sa loob ng marangyang opisina ni Doña Beatriz. Ang tinig ng matandang babae ay hindi lamang malamig. Ito ay tila isang matalim na kutsilyong humiwa sa katahimikan ng silid. Hawak ng matanda ang isang dokumentong nakatiklop. Ang bawat gilid nito ay tila sumusukat sa natitirang dangal ni Talitha bilang isang doktor. Sa labas ng mga pader na gawa sa mamahaling kahoy, ang mga gwardiya ay nakatayo ng tuwid at seryoso na parang naghihintay ng isang hudyat upang ikulong ang buong mundo ni Talitha. Ang doktor ay nakasuot pa ng kanyang puting coat, ang kulay na simbolo ng kanyang sinumpaang tungkulin. Ngunit ngayon, ang puting tela ay tila nagiging kulay abo dahil sa bigat ng sitwasyon. Ang kanyang mga kamay, na ilang oras lamang ang nakalipas, ay maingat na nagliligtas ng buhay sa operating room, ay nanginginig nang hindi niya maipaliwanag. Hindi dahil sa pagod, kundi dahil sa nakita niya sa ibabaw ng hapagkainan ng kanyang asawang si Emilio. Doon, sa tabi ng isang basong kristal na may bakas pa ng mamahaling alak, ay nakapatong ang isang piraso ng tela na may marka ng pulang kolorete. Iyon ay hindi kanya. Ang kanyang asawa, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay na pag-ibig, ay wala na. Ngunit sa halip na pagluluksa, ang nakikita ni Talitha ay isang pagtatakip. Ang Doña Beatriz sa kanyang harapan ay hindi isang nagdadalamhating biyenan. Siya ay isang arkitekto ng kasinungalingan, handang gamitin ang utang na loob ni Talitha upang pagtakpan ang kahihiyang iniwan ni Emilio. Nararamdaman ni Talitha ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Isang ritmo na tila nagbababala na ang anumang susunod na hakbang ay maaaring maging huli niya. Ang hangin sa loob ng silid ay nagmistulang mabigat at mahirap lang hapin. Tila ninanakawan siya ng oxygen sa bawat paghinga. Sa isang iglap, ang lahat ng sakripisyong ginawa niya, ang bawat gabing hindi siya nakatulog, para lamang mapatunayan na karapat-dapat siya sa pamilyang Balderrama, ay tila naglaho na parang usok. Tiningnan niya ang kanyang mga kamay, ang mga kamay na nagligtas ng buhay ng iba. Ngunit ngayon, ay tila walang kapangyarihang iligtas ang sarili mula sa bitag ng isang makapangyarihang pamilya. Isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang tanong na walang makakasagot, kundi ang kanyang sariling konsensya na unti-unti nang nadudurog. Kung pipirmahan ko ang dokumentong ito, ano na ang matitira sa babaeng nakikita ko sa salamin? Ang kanyang mga mata ay nanlabo. Ang mga luha na kanina pa, pilit na pumapatak, ay nagsimulang dumaloy ng tahimik sa kanyang pisngi. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagkadismaya sa isang mundong akala niya ay katarungan lamang ang pinapairal. Doña Beatriz ay naghihintay. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng pagbabanta, habang si Talitha ay nananatiling nakatayo sa gitna ng silid. Isang doktor na walang magawa, kundi ang panoorin ang pagkawasak ng kanyang sariling buhay sa harap ng isang taong dapat sana ay itinuring siyang anak. Nang gabing iyon, ang malawak na mansyon ng mga Valderrama ay tila naging isang malamig na libingan. Si Talitha ay nakaupo sa gilid ng kama sa silid na dating pinagsaluhan nila ni Emilio. Ang bawat sulok ng silid ay nagpapaalala sa kanya ng mga oras na akala niya ay masaya sila. Ngunit ngayon, ang bawat gamit ay tila sumasaksi sa isang malaking panlilinlang. Ang amoy ng pabango ni Emilio ay nanunuot pa rin sa mga kurtina. Isang pabangong ngayon ay nagdudulot ng hapdi sa kanyang dibdib. Hindi pa siya nakakatapos ng paghikbi nang bumukas ang pinto. Pumasok si Abigail, ang babaeng walang pakundangan kung lumakad sa loob ng bahay na ito, na tila siya ang tunay na may-ari. Ang kanyang presensya ay parang laso na unti-unting pumapatay sa natitirang katahimikan ni Talitha.
May hawak si Abigail na isang baso ng mainit na gatas, ngunit ang kanyang mga ngiti ay hindi abot hanggang sa kanyang mga mata. Talitha, huwag kang mag-alala. Wika ni Abigail habang inilalapag ang gatas sa ibabaw ng mesa. Si Doña Beatriz ay nag-aalala lang sa reputasyon ng pamilya. Iintindihin mo sana na ang pagkamatay ni Emilio ay isang malaking dagok at ang pagpirma mo ay hindi lang para sa kanya, kundi para sa ating lahat. Ramdam ni Talita ang pangangati ng kanyang balat sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng babae. Ang kapal ng mukha ni Abigail ay tila isang pader na hindi kayang tibagin ng sinuman. Sa kabila ng hapdi, pilit na pinanatili ni Talita ang kanyang tindig. Bakit ka nandito, Abigail? Hindi ba sapat na nakuha niyo na ang gusto ninyo? Tanong ni Talitha. Ang boses niya ay mahina, ngunit may halong pait. Ngumisi lamang si Abigail at lumapit ng bahagya, sapat upang maamoy ni Talita ang pabangong katulad ng nakita niya sa mga gamit ni Emilio. Ako ang bagong tagapayo ni Doña Beatriz sa pananalapi. Marami kaming dapat ayusin, lalo na't ang iniwang utang ni Emilio ay hindi biro. Kaya kung ako sa'yo, huwag ka nang magreklamo. Paglabas ni Abigail, muling bumalik ang katahimikan na tila mas mabigat kaysa dati. Napatingin si Talita sa bintana, kung saan tanaw ang mga gwardiyang nagbabantay sa labas. Hindi lamang siya namatayan ng asawa, siya ay naging bilanggo sa isang hawla na gawa sa ginto at kasinungalingan. Sa bawat pagtiklop niya ng kanyang mga damit, naalala niya ang mga araw na siya ay nagtatrabaho sa maliit na klinika sa Tondo, kung saan ang tanging problema niya ay kung paano makakabili ng gamot para sa mga pasyenteng walang-wala. Doon, may halaga ang bawat pawis niya. Dito, ang tanging halaga niya ay nakadepende sa kung gaano siya kahusay magsinungaling para sa mga taong pumatay sa kanyang dignidad. Ang pait ng luha ay unti-unting natutuyo. Ngunit ang galit sa kanyang puso ay nagsisimulang magliyab. Nang marinig ni Talita ang mga yabag ni Doña Beatriz na papalapit sa kanyang pinto, mabilis niyang itinago ang maliit na kahon ng singsing sa ilalim ng kanyang unan. Huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang kanyang dibdib na tila isang ibong nakakulong. Bumukas ang pinto at pumasok ang matandang babae na may dalang isang tasa ng tsa. Ang kanyang mga mata ay nananatiling matalim, tila isang agila na nakatutok sa kanyang biktima. Inumin mo ito. Kailangan mo ng lakas. Wika ng biyena na walang bahid ng pag-aalala ang boses. Marami tayong dapat ayusin bukas sa mga dokumento ng kumpanya. Hindi tumingin si Talita sa tasa. Ramdam niya ang tensyon sa hangin. Isang uri ng tensyon na nagmumula sa mga taong may itinatagong krimen. Nang sandaling iyon, ang usapan ni na Abigail at Beatriz na narinig niya kanina ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Pag-aari, stockholders, mga salitang hindi dapat maging bahagi ng isang pagluluksa. Nang tuluyang umalis ang matanda, hindi na inom ni Talita ang tsa. Sa halip lumapit siya sa pinto at tahimik na binuksan ito ng bahagya. Ang mansyon ay tahimik. Ang bawat anino sa pasilyo ay tila mga saksi sa lihim na pagpupulong sa ibaba. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid-aklatan ni Emilio, ang lugar kung saan madalas magtrabaho ang kanyang yumaong asawa. Ang mga pader ay puno ng mga libro at mga sertipikasyon, ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang drawer na bahagyang nakaawang. Hindi ito ang karaniwang opisina ni Emilio. Ito ay isang tagong espasyo. Sa loob, nakita ni Talita ang isang ledger, isang talaan na hindi nakasulat sa opisyal na dokumento ng kumpanya. Nang buksan niya ang mga pahina, ang kanyang paningin ay nanlabo. Ang mga numero ay hindi tugma sa mga iniulat sa publiko. May mga bayad para sa mga medikal na kagamitan na hindi naman kailanman nakarating sa ospital. Ang bawat linya ng sulat kamay ay tila sumisigaw ng katotohanan. Emilio at Beatriz. Sila ang nagmanipula ng mga kontrata.
Ang mga pasyente, ang mga taong pinagaling ni Talitha, ang mga taong tinuturing niyang pamilya ay naging biktima ng kasakiman ng pamilyang ito. Hindi lang pala basta pagkamatay ni Emilio ang kanilang tinatakpan. Tinatakpan nila ang isang imperyo ng panlilinlang na itinayo sa ibabaw ng mga bangkay. Ang bawat pahina na kanyang binabasa ay nagpapahina sa kanyang mga tuhod, ngunit nagpapatalas naman sa kanyang determinasyon. Biglang may narinig siyang yabag sa labas. Mabilis na isinara ni Talitha ang drawer at nagtago sa likod ng malaking kurtina sa gilid ng bintana. Ang liwanag ng buwan ay tumatagos sa siwang ng kurtina, nagbibigay ng kaunting liwanag sa madilim na silid. Pumasok si Abigail, dala ang isang telepono. Oo, siguraduhin mong hindi na makakaabot ang balitang ito sa media, sabi nito sa kabilang linya. Kung kailangan nating iligpit ang sino mang magsusumbong, gawin nyo na. Hindi pwedeng magulo ang plano natin bago ang anibersaryo ng kumpanya. Ang pintig ng puso ni Talitha ay parang tambol na gumigimbal sa loob ng kanyang dibdib habang nakatayo si Abigail sa tapat mismo ng kurtina. Ang bawat segundong lumilipas ay tila isang oras ng paghihintay sa kamatayan. Huminga ng malalim si Talitha. Pinilit na huwag manginig ang kanyang mga binti. Sa isang iglap, nagdesisyon siyang gumalaw. Hindi siya tumakbo. Sa halip, sa sandaling lumingon si Abigail patungo sa kabilang bahagi ng silid upang kumuha ng baso ng tubig. Dahan-dahan at walang ingay na lumabas si Talitha sa likod ng kurtina at gumapang patungo sa pintong bahagyang nakabukas. Pinaandar niya ang kanyang buong talino. Alam niyang kung mahuhuli siya ngayon, hindi na siya makakalabas pa ng buhay sa mansyong ito. Pagkapasok niya sa hallway, nagkunwari siyang bagong gising. Inayos niya ang kanyang buhok at naglakad ng dahan-dahan, tila isang taong naghahanap ng maiinom na tubig. Nang makasalubong niya ang isa sa mga tauhan ng pamilya, nagtanong siya ng may kalmadong boses, "Nakita mo ba si Manang? Hindi ko mahanap ang susi ng aking silid." Ang tauhan, na nakakakilala sa kanya bilang misis ng yumaong Emilio, ay tumungo lamang at itinuro ang direksyon patungo sa kusina. Nang makapasok siya sa loob ng sarili niyang silid, mabilis niyang ikinabit ang trangka. Humandusay siya sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay yumanig sa sobrang tensyon. Hindi na lamang siya isang biktima. Ngayon, alam na niya ang katotohanan. Ang mga Balderrama ay hindi lamang mga tusong negosyante. Sila ay mga kriminal na gumagamit ng kanilang yaman upang pumatay. Ang kanyang pagiging doktor, ang kanyang sinumpaang tungkulin na magligtas ng buhay ay ang mismong sandata na gagamitin niya para ibagsak sila. Ilang minuto ang lumipas, may kumatok sa kanyang pinto. "Talitha, nakita mo ba ang ledger ni Emilio?" Ang boses ni Abigail ay puno ng pagdududa. Talitha ay bumangon, hinaplos ang kanyang mukha upang burahin ang anumang bakas ng takot at binuksan ang pinto ng bahagya. "Anong ledger ang sinasabi mo, Abigail? Matagal na akong tulog. Hindi ba pwedeng hayaan mo muna akong magluksa ng tahimik?" Ang kanyang boses ay puno ng pagod at huwad na kawalan ng malay. Tiningnan siya ni Abigail mula ulo hanggang paa. Hinahanap ang anumang mali sa kanyang kilos. "Siguraduhin mo lang na hindi ka nakikialam sa mga bagay na hindi mo dapat intindihin." Malamig na babala ni Abigail bago ito tumalikod at naglakad palayo. Napahinga ng maluwag si Talitha habang pinagmamasdan ang paalis na babae. Alam niya, ito na ang simula ng isang mapanganib na laro. Kailangan niyang maging mas mabilis, mas matalino, at mas mapagpanggap. Sa loob ng kanyang isipan, ang pangalan ng bawat pasyenteng naapektuhan ng mga pekeng gamot ay nakaukit na ng malalim. Hindi na siya iiyak para sa kanyang asawa. Maghahanda na siya para sa katarungan. Ang maliit at itim na bagay na nakadikit sa ilalim ng kahon ng kanyang singsing ay tila isang matang nakatitig sa kanya. Isang kagamitang nagpapatunay na ang bawat bulong, bawat buntong hininga
At bawat pag-iyak niya sa loob ng 4 na sulok ng silid na ito ay may nakikinig. Si Abigail, ang babaeng akala niya ay basta na lamang nagmamanipula, ay isa palang dalubhasa sa pagbabantay. Nanigas si Talitha. Kung magpapakita siya ng anumang reaksyon, kung magbabago ang kanyang timpla, tiyak na malalaman nito na alam na niya ang lihim. Dahan-dahan, ibinalik niya ang kahon sa ilalim ng unan, ngunit hindi ito ang dating kinalalagyan. Nilagyan niya ito ng kaunting alikabok na kinuha niya mula sa likod ng aparador at inilagay ang kahon sa isang posisyon na madali niyang mababantayan. Kailangan niyang maging mas mahusay sa pag-arte kaysa kay Abigail. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita, hindi sa sinuman, kundi sa hangin. Emilio, bakit mo ako iniwan sa ganitong kalagayan? Ang hirap na mag-isa. Wika niya sa boses na puno ng huwad na paghihinagpis. Ang bawat salita ay binigyan niya ng tamang diin, tinitiyak na ang kanyang pag-arte ay sapat upang maniwala ang nakikinig sa kabilang dulo. Kinabukasan, sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay, nagkunwari siyang may sakit at hindi makakakilos. Ito ang kanyang pagkakataon. Alam niyang sa oras na ito, si Lito, ang matandang yaya na nag-aalaga sa kanya mula pa noong unang pasok niya sa pamilya, ang magdadala ng kanyang pagkain. Nang pumasok si Lito, hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang kamay nito at isinulat sa palad nito gamit ang kanyang daliri. May nakikinig. Nagulat si Lito. Ngunit bilang isang taong nakakita ng hirap ng buhay, mabilis itong nakaunawa. Bahagyang tumango ang matanda at nagkunwaring naglilinis ng mesa. Doktora, heto ang gamot mo. Inumin mo na para gumaan ang pakiramdam mo. Wika ni Lito ng malakas. Ngunit ang boses nito ay may pahiwatig na may susunod na aksyon. Sa ilalim ng platito ng pagkain, may isang maliit na piraso ng papel na nakasingit. Mabilis itong nakuha ni Talitha habang nagkukunwaring kinukuha ang kanyang baso. Nang makalabas si Lito, binuksan ni Talitha ang papel. Sa garden, 12:00 ng hating gabi, may makikilala ka. Ang puso ni Talitha ay muling tumibok ng mabilis, hindi sa takot, kundi sa pag-asa. Hindi na siya nag-iisa. May mga mata at tenga pa rin sa loob ng mansyong ito na handang tumulong sa kanya. Ngunit sa paglalakad niya patungo sa bintana, nakita niya si Abigail sa monitor ng security camera sa kanyang telepono. Nakatingin ito sa kanya, nakangiti ng mapanirang puri. Tila alam nito ang bawat galaw na ginagawa niya. Ang laban ay hindi pa nagsisimula, ngunit ang pusta ay tumataas na sa bawat segundong lumilipas. Ang liwanag ng apoy mula sa mga nagbabagang papel sa garden ay tila sumasayaw sa mukha ni Abigail. Lumilikha ng mga aninong nagpapamukha sa kanya bilang isang demonyong nagdiriwang sa gitna ng kadiliman. Hindi natinag si Talitha. Sa kabila ng mabilis na tibok ng kanyang puso, pinilit niyang panatilihin ang isang mukhang blanko, isang maskarang walang bahid ng takot. Ang bawat papel na nilalamon ng apoy ay isang bahagi ng ebidensya, isang piraso ng katotohanan na pilit nilang binubura. Nakita mo ba ito, Talitha? Tanong ni Abigail. Ang kanyang boses ay malambing ngunit may talim. Ito ang mga dokumentong dapat ay matagal ng sunog. Sinasayang mo ang oras mo sa paghahanap ng hustisya na hindi naman para sa'yo. Sa mundong ito, ang hustisya ay nabibili at sa kasamaang palad, wala ka ng perang pambili nito. Itinapon niya ang huling piraso ng papel sa apoy at lumapit kay Talitha. Ang bawat hakbang ay may kasamang yabag ng awtoridad na hindi naman talaga sa kanya. Ramdam ni Talitha ang init ng apoy sa kanyang balat, ngunit mas mainit ang galit na kumukulo sa kanyang dugo. Alam niyang ito ay isang palabas. Ang mga papel na sinusunog ni Abigail ay malamang na mga kopya lamang o mga pekeng dokumento upang subukan kung hanggang saan ang alam ni Talitha. Kung sa tingin mo ay matatakot ako sa apoy, nagkakamali ka, Abigail.
Sagot ni Talitha ng matatag. Ang katotohanan ay hindi nasusunog. Maaari ninyong sunugin ang papel, ngunit hindi ninyo mabubura ang mga taong nakakaalam ng ginawa ninyo. Sa gitna ng tensyon, isang anino ang biglang sumulpot mula sa mga puno. Si Lito. Ang matanda ay nagkunwaring nagwawali sa gilid, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa dalawang babae. Mrs., tawag po kayo ni Doña Beatriz sa loob. May bisita po. Wika ni Lito. Ang boses ay formal, ngunit may halong pag-aalala. Lumingon si Abigail. Ang kanyang ngiti ay unti-unting naglaho. Alam ni Abigail na hindi siya maaaring gumawa ng anumang marahas habang may saksi. Bago tumalikod, bumulong si Abigail sa tainga ni Talitha. Ang boses ay tila isang nakalalasong hininga. Huwag kang masyadong kampante, Talitha. Ang bawat taong lalapit sa iyo ay magiging target ko. Gusto mo bang maging dahilan ng kamatayan ng matandang ito? Ang babalang iyon ay tumagos sa puso ni Talitha. Hindi na lamang ito tungkol sa kanya. Isinama na ni Abigail ang mga inosenteng tao sa kanyang mapanirang laro. Pagpasok ni Talitha sa loob ng mansyon, sinalubong siya ng isang malamig na katahimikan. Sa sala, nakaupo si Doña Beatriz, tila isang reyna sa kanyang trono, habang sa kanyang harapan ay nakaupo ang isang lalaking hindi pamilyar kay Talitha. Ang lalaki ay nakasuot ng itim na suit, may hawak na isang maleta na tila naglalaman ng mga dokumentong magpapabagsak o magliligtas sa kanila. Talitha, dumating na ang abogado ng pamilya. Wika ni Beatriz, nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Oras na para pag-usapan ang paghahati ng ari-arian dahil wala kang maipakikitang tagapagmana. Ang lahat ng pag-aari ni Emilio ay babalik sa kumpanya. Ramdam ni Talitha ang bigat ng bawat salita. Ito ang kanilang final move. Gusto nilang tanggalin ang lahat ng legal na koneksyon ni Talitha sa pamilyang Valderrama upang wala na siyang kapangyarihan o proteksyon. Hindi ako pipirma, sagot ni Talitha ng buong tapang. Ang sagot na yon ay nagpatahimik sa buong silid. Si Beatriz ay tumayo. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Talitha, hindi ito pakiusap. Ito ay utos. Ang bawat paggalaw ng kamay ng abogado ay tila mabagal. Bawat segundo sa loob ng silid ay umaalingaw-ngaw ang tunog ng pagkabahala ni Doña Beatriz. Ang matanda, na kanina ay nakaupo ng may awtoridad, ay bahagyang umusod sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay hindi maalis sa hawak na dokumento. Nang mabuksan ang huling pahina, bumungad ang isang pangalan na hindi inaasahan ng sinuman. Hindi kay Talitha, hindi kay Abigail, kundi sa isang bata, isang sanggol na hindi kailanman nabanggit sa kahit anong usapan ng pamilya. Ano ito? Ang tanong ni Abigail, ang kanyang boses ay tila bumasag na kristal dahil sa labis na pagkagulat. Emilio, may anak. Saan? Paano? Ang kanyang mukha, na laging puno ng kalkuladong nangisi, ay ngayon ay nababalot ng matinding kawalan ng katiyakan. Si Doña Beatriz naman ay tila biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang kamay ay nanginginig habang inilalapit ang baso ng tubig sa kanyang labi. Ang kanyang dating matapang na tindig ay unti-unting gumuho. Si Talitha, na nanatiling nakatayo sa isang sulok, ay nakaramdam ng isang kakaibang uri ng pangungulila at pagkamangha. Ang kanyang asawa, ang lalaking inakala niyang kilalang-kilala niya, ay nagtatago pala ng isang buhay sa labas ng kanilang kasal. Isang buhay na mas mahalaga kaysa sa kanya o kay Abigail. Ngunit sa ilalim ng pagkabigla, ang isipan ni Talitha ay mabilis na nag-analisa. Kung may anak si Emilio, ibig sabihin ay hindi lamang siya ang niloko. Ang buong pamilya Valderrama ay biktima ng sarili nilang lihim. Hindi ito maaari. Wika ni Beatriz, ang kanyang tinig ay nanginginig sa galit. Ipepeke ninyo ang dokumentong ito. Ang anak ni Emilio ay dapat nasa loob ng ating kontrol.
Ang pahayag na yon ay isang pag-amin. Ang mga Valderrama ay hindi naghahanap ng hustisya para sa isang bata. Sila ay naghahanap ng kontrol. Tumingin si Talitha sa abogado, isang lalaking mukhang hindi napapabilang sa maruming mundo ng mga Valderrama. Sa mga mata ng abogado, nakita ni Talitha ang isang pahiwatig, isang mensahe na para lamang sa kanya. Ang bata ay nasa ilalim ng aking pangangalaga. Wika ng abogado nang may malamig at determinadong tono. At ayon sa huling habilin ni Ginoong Emilio Valderrama, ang lahat ng kanyang ari-arian ay mapupunta sa batang ito hanggang sa siya ay maging ganap na nasa hustong gulang, habang ang namumuhala sa pondo ay... Huminto ang abogado at tumingin kay Talitha. Si Dr. Talitha Valderrama. Ang buong silid ay nabalot ng nakabibinging katahimikan. Ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy. Si Abigail ay halos hindi makahinga sa galit, habang si Doña Beatriz ay napasandal ng malalim sa kanyang upuan. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik at puno ng pagbabanta. Para kay Talitha, ito ay isang pagkakataon na ibinigay ng tadhana. Hindi niya inaasahan ang gantimpala, ngunit ang responsibilidad na ito ay ang susi na kanyang kailangan upang protektahan ang mga taong naagrabyado ng pamilyang ito. Doktora, tawag ng abogado. May mga papeles kang kailangang pirmahan upang opisyal na maging tagapangalaga ng bata. Si Talitha ay dahan-dahang lumapit. Ang bawat hakbang niya ay puno ng bagong nahanap na tapang. Sa pagpirma niya, alam niyang nilalagay niya ang kanyang sarili sa gitna ng isang digmaan na maaaring ikasira niya. Ngunit sa pagkakataong ito, siya na ang humahawak ng baraha. Hindi nakatulog si Talitha ng gabing iyon. Ang bawat kaluskos sa labas ng kanyang silid ay parang kidlat na nagpapakaba sa kanya. Ang banta ni Abigail ay hindi lamang hangin. Ito ay isang deklarasyon ng digmaan. Alam ni Talitha na sa sandaling malaman ng mga Valderrama kung nasaan ang bata, hindi na sila mag-aatubili pang pumatay. Ang kanyang buhay ay hindi na lamang nakataya. Ang buhay ng isang inosenteng sanggol ay nasa ilalim na ng kanyang proteksyon. Sa gitna ng dilim, kinuha ni Talitha ang maliit na piraso ng papel na iniwan ng abogado sa loob ng folder ng disuk. May nakasulat na address, isang maliit na bahay sa gilid ng lawa ng Laguna. Dahan-dahan, sinuot ni Talitha ang kanyang itim na coat. Sa loob ng kanyang bulsa, itinatago niya ang susi ng mansyon na nakuha niya mula sa kwarto ni Emilio noong 1 linggo. Kailangan niyang lumabas nang hindi napapansin ng mga security camera na kontrolado ni Abigail gamit ang kanyang kaalaman sa estruktura ng bahay. Bilang isang taong halos 3 taon nang nanirahan dito, alam niya ang bawat blind spot ng mga kamera. Dumaan siya sa basement, sa daanan kung saan dati dinadala ang mga gamit ng ospital. Pagkalabas niya, ang malamig na simoy ng hangin ay tumama sa kanyang mukha. Napakadilim ng gabi, ang tanging nagbibigay ng liwanag ay ang buwan na bahagyang natatakpan ng makakapal na ulap. Tumawag siya ng isang hindi rehistradong sasakyan, isang paraan upang hindi siya matrack ng mga tauhan ni Abigail. Habang bumabiyahe, hindi maalis sa isip ni Talitha ang mukha ng batang ito. Sino ang ina nito? Paano naging bahagi ito ng buhay ni Emilio? Habang tumatagal ang biyahe, mas nararamdaman ni Talitha ang pagbabago sa kanyang sarili. Hindi na siya ang Talitha na nagmamakaawa para sa pagmamahal. Siya na ang Talitha na nakikipaglaban para sa katarungan. Pagdating niya sa address, ang bahay ay luma at tila abandonado. Ngunit sa bintana, may nakita siyang ilaw na kumukurap-kurap. Kumatok siya ng 3 beses, ang code na binigay ng abogado. Bumukas ang pinto at bumungad ang isang babaeng may pagod na mukha. Hawak-hawak ang isang sanggol na natutulog. "Ikaw ba si Dr. Talitha?" Tanong ng babae, ang boses ay puno ng kaba. "Ako si Elena, ang ina ng anak ni Emilio." Nang makita ni Talitha ang mukha ng sanggol, isang kakaibang emosyon ang dumaloy sa kanyang dibdib.
Ang bata ay may mga mata na kamukha ni Emilio, ngunit ang kanyang mga labi ay nagpapaalala sa kanya ng isang inosenteng buhay na walang kinalaman sa kasamaan ng mga Valderrama. Elena, hindi ka naligtas dito. Wika ni Talita ng seryoso. Kailangan nating ilipat ang bata. Alam na nila ang tungkol sa kanya. Ngunit bago pa man makasagot si Elena, isang tunog ng gulong ng sasakyan ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Mabilis na tumingin si Talita sa bintana. Isang itim na van ang huminto sa tapat ng bahay. Hindi ito maaaring maging aksidente. Elena, pumasok kayo sa likod. Mabilis! Utos ni Talitha. Ang puso niya ay parang sasabog na sa kaba. Sa labas, nakita niya ang mga anino ng mga lalaking nakasuot ng itim. May hawak na flashlight. Hindi na sila nag-aaksaya ng oras. Ito ay isang pag-atake. Ang pintig ng puso ni Talitha ay tila isang tambol na nagbababala ng nalalapit na panganib. Sa ilalim ng sahig na kahoy, ang amoy ng lumang alikabok at nabubulok na kahoy ay sumasakal sa kanyang paghinga. Katabi niya, mahigpit na yakap ni Elena ang sanggol na nagsisimula ng magising. Isang mahinang iyak ang pinakawalan ng bata, at sa isang iglap, ang katahimikan ng gabi ay nabasag. Narinig niyo ba yon? Nasa ilalim ng sahig. Sigaw ng isa sa mga tauhan ni Abigail sa labas. Ang mga yabag ng mabibigat na bota ay humahampas sa sahig. Bawat hakbang ay tila isang martilyong nagbabanta sa kanilang buhay. Alam ni Talitha na hindi sila maaaring manatili roon. Kinapa niya ang kanyang bulsa at nakuha ang isang maliit na lalagyan ng kemikal na palagi niyang daladala bilang bahagi ng kanyang emergency medical kit. Isang bagay na gagamitin niya hindi para magpagaling, kundi para magligtas ng buhay sa ibang paraan. Elena, kapag tumakbo ako sa kaliwa, dumaan kayo sa kanan patungo sa likod ng kubo. Bulong ni Talitha. May naghihintay na sasakyan doon. Ang driver ay tauhan ni Lito. Sa isang mabilis na kilos, itinapon ni Talitha ang lalagyan ng kemikal sa kabilang bahagi ng silid. Isang munting pagsabog ng usok at apoy ang lumikha ng kalituhan. Nandoon sila, ang sigaw ng mga tauhan ni Abigail. Habang abala ang mga ito sa pagbaril sa direksyong yon, mabilis na lumabas si Talitha mula sa ilalim ng sahig. Hinila si Elena at ang sanggol at tumakbo patungo sa kadiliman ng mga puno. Ang mga bala ay humuhuni sa tabi ng kanilang mga tainga, tumatama sa mga puno at lupa. Ngunit hindi huminto si Talitha. Sa bawat pagtakbo, ang kanyang isipan ay nakatutok sa isang layunin, ang kaligtasan ng bata. Nang marating nila ang sasakyan, mabilis silang sumakay. Paharurot ang takbo! Sigaw ni Talitha sa driver. Habang lumalayo ang sasakyan, nakita ni Talitha sa rearview mirror ang mga anino ni Abigail na nakatayo. Nakatanaw sa kanila na may halong galit at pagkatalo. Bakit mo ito ginagawa, Doktora? Tanong ni Elena. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pasasalamat. Hindi mo kailangang ilagay ang buhay mo sa panganib para sa amin. Tumingin si Talitha sa sanggol na ngayoy mahimbing nang natutulog sa kanyang mga bisig. Ang kanyang mga mata ay naging matalim. Hindi na puno ng luha kundi puno ng apoy. Dahil ang batang ito, ang tanging pag-asa natin, na makamit ang hustisyang matagal nang ninanakaw sa atin, sagot ni Talitha. At higit sa lahat, dahil hindi na ako papayag na ang sinumang inosente ay maging biktima ng mga Valderrama. Ngunit habang papalayo sila, napansin ni Talitha ang isang bagay sa kanyang telepono. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Nasa kamay ko na ang mga ebidensyang kailangan mo. Magkita tayo sa lumang klinika bukas ng madaling araw. Sino ito? Isa na namang bitag o ang tulong na matagal na niyang hinihintay? Ang gabi ay naging isang serye ng mga desisyong maaaring maghatid sa kanila, sa kalayaan o sa mas malalim na hukay. Ang bawat hibla ng katauhan ni Talitha ay nagbabala sa kanya na maging maingat.
Ang kape sa mesa ay mainit pa. Nangangahulugang ang taong naroon ay hindi pa lumalayo. Hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang bag. Tinitiyak na ang bata ay ligtas sa bisig ni Elena sa likuran niya. Dahan-dahan niyang nilibot ang paningin sa loob ng maliit at abandonadong klinika. Ang bawat anino ay tila may gustong sabihin. Ang bawat kalansing ng metal sa sahig ay tila tunog ng isang babala. Hindi mo na kailangang magtago. Isang boses ang narinig mula sa likod ng mga lumang kabinet ng gamot. Isang matandang lalaki ang lumabas, nakasuot ng simpleng damit na pangmangingisda. Ngunit ang kanyang mga mata ay matalas at puno ng talino. Ito si Lolo Alejandro, ang pasyenteng dati niyang inalagaan na ngayon ay tila may hawak na lihim na kayang pumatay sa reputasyon ng mga Valderrama. Siya ang dating accountant ng ospital bago siya pinatalsik ng dahil sa kanyang pagiging tapat. Lolo Alejandro, ikaw ang nagpadala ng mensahe? Tanong ni Talitha. Ang kanyang boses ay may halong gulat at ginhawa. Tumango ang matanda at itinuro ang isang makapal na folder sa mesa. Inipon ko ang lahat ng ito sa loob ng 10 taon, Talitha. Bawat anomalya, bawat pekeng reseta, bawat pisong ninakaw nila sa mga pasyenteng walang-wala. Alam ko na darating ang araw na kailangan mo ito. Binuksan ni Talitha ang folder. Habang binabasa niya ang mga pahina, ang kanyang galit ay unti-unting napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Hindi lamang ito basta ledger. Ito ay isang roadmap ng pagkawasak para sa pamilyang Valderrama. Ang bawat pangalan ng opisyal na tumanggap ng suhol, ang bawat dokumentong nilagdaan ni Doña Beatriz upang pagtakpan ang kanilang krimen, lahat ay narito. Bakit mo ito ginagawa, Lolo? Dahil naniniwala ako na ang puting coat mo ay hindi nabahira ng dumi ng kanilang kasakiman. Sagot ng matanda. Ngunit mag-ingat ka. Sa oras na ilabas mo ang mga dokumentong ito, hindi lang sila ang makakalaban mo, pati ang mga taong nasa posisyon na pinakain nila ng pera. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Talitha na ang laban ay hindi lamang sa loob ng mansyon, kundi sa isang mas malawak na larangan ng korupsyon. Gayunpaman, sa likod ng lahat ng ito, isang mas malalim na katanungan ang bumabagabag sa kanya. Kung si Lolo Alejandro ay may ganitong karaming ebidensya, bakit hindi pa nila ito nailalabas noon pa? Bakit ngayon lang, Lolo? Bakit hindi natin ito ginawa noong buhay pa si Emilio? Tanong ni Talitha. Ang matanda ay napayuko. Ang kanyang mukha ay nababalot ng lungkot. Dahil ang batang dala mo, siya ang susi. Siya ang tanging dahilan kung bakit matatakot si Doña Beatriz na ituloy ang kanilang balak. Ang batang ito ang kanilang kahinaan at ang ebidensyang ito ang gagamitin natin para ilantad sila sa mismong araw ng kanilang pagdiriwang. Habang nag-uusap sila, isang ingay ang narinig sa labas ng bintana. Ang tunog ng mga gulong ng sasakyan na humihinto ng biglaan. Hindi lang isa, kundi 3 sasakyan. Mabilis na ipinatay ni Lolo Alejandro ang ilaw. Dumating na sila. Bulong nito. Hindi sila nagpadala ng mensahero. Sila mismo ang dumating. Ang gabi ay naging isang laro ng habulan na hindi na lamang nakatuon sa pagtatago, kundi sa pagprotekta sa katotohanang hawak nila. Ang malamig na dulo ng baril sa noo ni Talitha ay tila humihigop ng huling init ng kanyang buhay. Si Abigail ay nakangiti, isang nangiting puno ng lason at tagumpay. Ibigay mo ang folder, Talitha. Baka sakaling gawin nating mabilis ang pagtapos sa iyo. Wika nito habang ang mga tauhan niya ay dahan-dahang lumalapit. Handang bawiin ang lahat. Sa likod ni Abigail, nakita ni Talitha si Lolo Alejandro na nakagapos. Ang kanyang mukha ay puno ng pasa. Isang patunay ng brutalidad na hindi nila inaatubiling gamitin. Ngunit sa gitna ng lahat, ang isip ni Talitha ay hindi nagpapanik. Sa loob ng maraming taon bilang isang doktor, natuto siyang manatiling kalmado sa gitna ng mga komplikadong operasyon
kung saan ang buhay ay nakasalalay sa isang maling galaw. Tiningnan niya si Abigail sa mga mata. Sa tingin mo ba, Abigail, nadadalhin ko ang orihinal na mga dokumento sa isang lugar na walang katiyakan? Tumawa si Abigail, isang matinis na tunog sa madilim na silid. Huwag mo akong bulahin, Talitha. Akin na. Pindutin mo ang link sa telepono mo, Abigail. Sagot ni Talitha ng may matatag na boses. Ang mga dokumentong hawak mo ay kopya lamang. Ang orihinal na data, kasama ang video ng paglipat mo sa bangkay ni Emilio at ang mga bank record ng inyong mga iligal na operasyon ay nakaprograma na para maipadala sa media at sa mga otoridad sa oras na huminto ang tibok ng puso ko o sa sandaling hindi ko ma-input ang passcode sa aking device bawat 30 minuto. Natigilan si Abigail. Ang kanyang nangiti ay unti-unting napalitan ng pag-aalinlangan. Binuksan niya ang kanyang telepono at ang kanyang mga mata ay nanlaki sa nakita. Isang notification mula sa isang cloud server na nagpapakita ng libu-libong files na handa nang mag-upload. Hindi ito bluff. Alam ni Abigail na sa mundong ito, ang impormasyon ang pinakamakapangyarihang sandata. Niloloko mo ako! Sigaw ni Abigail, ngunit ang kanyang baril ay bahagyang bumaba. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, gumalaw si Talitha. Hindi siya tumakbo papalayo. Sa halip, inihagis niya ang folder sa ere patungo sa direksyon ng mga tauhan ni Abigail. Habang abala ang mga ito sa paghablot sa mga papel, mabilis na hinila ni Talitha ang alarm fire extinguisher sa pader ng klinika. Ang makapal na puting bula ay sumabog. Nilamon ang buong silid sa isang ulap ng kaputian. Lolo! Elena! Takbo! Sigaw ni Talitha. Sa gitna ng kaguluhan, nahanap niya ang kamay ni Lolo Alejandro at mabilis silang lumabas sa emergency exit na kanina pa niya napag-aralan. Ang mga tauhan ni Abigail ay nagtatalsikan, hindi makakita sa gitna ng bula at usok. Pagkarating nila sa kalsada, sumakay sila sa isang naghihintay na motorsiklo na inihanda ni Lolo Alejandro. Habang humaharurot sila palayo, narinig ni Talitha ang malakas na pagmumura ni Abigail sa likuran. Sa wakas, ang biktima ay naging mangangaso. Alam ni Talitha na hindi pa tapos ang laban, ngunit sa gabing ito, napatunayan niya na ang talino at tapang ay mas mabisa kaysa sa anumang baril na hawak ng mga taong walang konsensya. Ang susunod nilang hinto ay hindi ang pagtatago, kundi ang pagdadala ng katotohanan sa mismong pintuan ng mga Valderrama. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagmistulang kurtinang humahati sa kalsada, ginagawang mas mapanganib ang pagtakas ni Talitha. Ang motorsiklong sinasakyan nila ay tila isang maliit na bangkang sumasayaw sa gitna ng malalaking alon. Sa bawat paglingon ni Talitha, ang ilaw ng sasakyang sumusunod sa kanila ay nananatiling nakatutok, isang matang hindi kumukurap na nagmamatyag. Hindi iyon kay Abigail. Ang estilo ng pagmamaneho ay masyadong disiplinado, masyadong kalkulado. Talitha, kailangan nating lumiko sa eskinita sa unahan, sigaw ni Lolo Alejandro habang mahigpit na nakahawak sa kanyang balikat. Kilala ko ang mga daan dito. Hindi nila tayo susundan ng madali kung gagamitin natin ang mga makikipot na eskinita ng tondo. Sumunod si Talitha. Huminto ang motorsiklo sa isang makipot na eskinita na halos hindi mapagkasya ang isang sasakyan. Nagtago sila sa likod ng isang tambak ng mga lumang kahon ng prutas. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanila, tanging ang tunog ng ulan na tumatama sa yero ang naririnig. Hawak ni Talitha ang sanggol na ngayon ay mahimbing na natutulog. Tila walang kamalay-malay sa panganib na nakapaligid sa kanila. Dumaan ang sasakyang sumusunod, isang itim na SUV na may tintadong bintana. Tumigil ito sandali sa dulo ng eskinita. Ang kanilang ilaw ay nag-scan sa paligid. Huminto ang pintig ng puso ni Talitha. Kung makikita sila, wala na silang takas. Ngunit sa halip na bumaba, ang sasakyan ay umandar muli at dahan-dahang lumayo. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Elena.
Sino sila, Lolo? Tanong ni Talitha. Ang boses ay pabulong. Hindi sila tauhan ng mga Valderrama. Sagot ng matanda. Ang muka ay seryoso. Ang mga Valderrama ay gagamit ng karahasan. Ang mga taong yon. Sila ang mga tagapaglinis. Sila ang mga taong binabayaran ng mga taong nasa posisyon para burahin ang anumang ebidensya na maaring magdumi sa kanilang pangalan. Maging ang mga Valderrama ay takot sa kanila. Naramdaman ni Talitha ang bigat ng katotohanan. Hindi lamang siya nakikipaglaban sa isang pamilya. Nakikipaglaban siya sa isang buong sistema. Ngunit sa halip na panghinaan ng loob, nakaramdam siya ng isang kakaibang kalmado. Kung ang mga taong nasa posisyon ay natatakot na mabunyag ang katotohanan, nangangahulugan ito na ang ebidensyang hawak niya ay mas malakas kaysa sa inaakala niya. Lolo, kailangan nating makarating sa bahay ng pinsan ko sa probinsya, wika ni Talitha. Doon natin susuriin ang lahat ng files. Kailangan nating ayusin ang mga ebidensya para sa anibersaryo ng kumpanya. Iyon ang huling pagkakataon natin. Habang naglalakad sila patungo sa ligtas na lugar, naramdaman ni Talitha ang isang malamig na bagay sa kanyang bulsa. Ang teleponong ibinigay sa kanya ni Lolo Alejandro. May bagong mensahe. Nasa tamang landas ka, doktora. Huwag kang tumigil. Ang katotohanan ay ang tanging lunas sa sakit na ito. Sino ang nagpapadala ng mga mensaheng ito? Ang bawat hakbang niya ay tila sinusubaybayan ng isang taong hindi niya nakikita. Ngunit sa pagkakataong ito, ang taong yon ay tila kakampi. Ang pintuan ay dahan-dahang bumukas at doon nakaupo si Abigail sa gitna ng silid. Umiinom ng tsa na tila siya ang naghihintay ng bisita sa isang party. Walang mga tauhan, walang baril na nakatutok. Isang nakakakilabot na katahimikan na mas nakakatakot kaysa sa anumang armadong pag-atake. Akala mo ba ay napakagaling mong magtago, Talitha? Wika ni Abigail, ang kanyang tinig ay malamig, ngunit may halong paghanga na nakakapangilabot. Ang mansyon, ang mga tauhan, ang bawat sulok ng buhay mo, pagmamay-ari ko ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyo. Hindi nagpatinag si Talitha. Ibinalot niya ang sanggol ng mas mahigpit sa kanyang dibdib, habang si Elena at Lolo Alejandro ay nakatayo sa likuran niya, handang makipaglaban. Anong kailangan mo, Abigail? Hindi ba sapat na ang lahat ng ginawa mo? Tumayo si Abigail at lumakad palapit. Gusto ko ang folder. Ibigay mo sa akin ang dokumento at pangako. Hahayaan ko na kayong mabuhay, maging ang batang iyan. Ibibigay ko ang sustento na kailangan niya. Basta't huwag mo nang guguluhin ang anibersaryo ng Valderrama. Tiningnan siya ni Talitha ng diretso sa mga mata. Sa loob ng ilang taon bilang doktor, nakaharap na siya sa mga pasyenteng naghihingalo, sa mga taong sumusuko na sa buhay. Alam niya ang pagkakaiba ng desperasyon at ng tunay na kapangyarihan. Si Abigail ay desperado. Ang pagpunta nito ng mag-isa ay patunay na natatakot siya. Abigail, nakikita mo ba ang mga kamay ko? Tanong ni Talitha, habang dahan-dahang inilalapag ang sanggol sa ligtas na lugar kay Elena. Ang mga kamay na ito ay nagbukas ng dibdib ng tao at nagligtas ng mga buhay. Alam mo ba kung ano ang pinakadelikadong bahagi ng operasyon? Hindi ang paghiwa, kundi ang pagpapanatili ng katatagan kapag ang lahat ay nagkakagulo na. Biglang dumukot si Talitha ng isang maliit na syringe mula sa kanyang bag. Hindi ito lason, kundi isang mabilis na pampakalma, sedative, na kinuha niya sa emergency kit ng klinika. Sa isang mabilis at sanay na paggalaw, bago pa man makapagreaksyon si Abigail, nahawakan ni Talitha ang braso nito at itinuro ang syringe. Hindi niya ito itinuro sa leeg, kundi sa balikat. Huwag kang gagalaw, babala ni Talitha. Ang bawat patak ng gamot na ito ay mabilis na magpapahina sa iyong kalamnan. Sa loob ng 5 minuto, hindi ka na makakatayo. Nagulat si Abigail, pilit na kumakawala. Ngunit ang bawat galaw niya ay nagpapabilis lamang sa pagkalat ng gamot sa kanyang sistema.
Ang kanyang mukha na dating puno ng kapangyarihan ay unti-unting nanghina. Napaluhod si Abigail. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa galit at pagtataka. Talitha, hindi ka, hindi ka pwedeng gumawa ng ganyan. Gagawin ko ang lahat para protektahan ang mga inosente, sagot ni Talitha. Pagkatapos ay kinuha niya ang telepono ni Abigail. Sa isang mabilis na pag-scan, natagpuan niya ang password na kailangan niya para ma-unlock ang mga backup files ng kumpanya na nakatago sa cloud ni Abigail. Ito na ang huling piraso ng puzzle. Habang unti-unting nawawala ng malay si Abigail, tinawagan ni Talitha ang isang kaibigan sa pulisa. Hindi ang mga korap na pulis na binabayaran ng Balderrama, kundi ang isang opisyal na kilala niya sa kanyang mga serbisyong medikal. Officer, nandito ang taong hinahanap niyo. May dala akong ebidensya ng korupsyon at pagpatay. Papunta na ako sa inyo. Ang pinto ay dahan-dahang bumukas ng may lakas at sa harapan ni Talitha ay nakatayo si Doña Beatriz. Hindi tulad ni Abigail na puno ng desperasyon, ang matanda ay kalmado. Isang kalmadong kasing lamig ng yelo. Sa likuran niya, dalawang lalaking nakasuot ng itim ang nakatutok ang mga baril sa direksyon nina Talitha at Elena. Talitha, anak, wika ng matanda. Ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta na may nakatagong lason. Binitiwan mo na ang batang iyan at ang mga papeles na hawak mo. Huwag nating gawing mas malala ang gabi para sa lahat. Nanatiling matatag si Talitha. Ramdam niya ang panginginig ni Elena sa kanyang likuran. Ngunit lumingon siya at binigyan ito ng isang senyas na manahimik. Hinarap niya si Beatriz. Ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. Wala nang babalik sa dati. Doña Beatriz, ang panahon ninyo ay tapos na. Hindi na ako ang babaeng luluhod sa inyo dahil sa utang na loob. Utang na loob? Tumawa ng mahina ang matanda. Ang Balderrama ay hindi nagtatayo ng negosyo sa utang na loob lamang. Kami ang nagtatakda ng batas sa ospital na ito. Ang iyong hustisya ay isang ilusyon. Sa isang mabilis na paggalaw, sinalubong ni Talitha ang tingin ng matanda. Kung gayon, hayaan nating ang batas na iniiwasan ninyo ang humarap sa inyo. Mabilis na kinuha ni Talitha ang kanyang telepono at pinindot ang send button. Sa isang iglap, ang lahat ng files sa cloud server ay automatikong naipadala sa mga pangunahing news networks at sa opisina ng Department of Justice. Ang mga notification ng matagumpay na pag-upload ay sunod-sunod na narinig sa loob ng silid. Biglang tumunog ang mga sirena mula sa labas. Hindi lamang isang sasakyan ng pulis, kundi isang buong pangkat ng mga awtoridad ang pumapalibot sa gusali. Ang mga tauhan ni Beatriz ay nanigas. Hindi na sila maaaring gumamit ng dahas. Ang bawat galaw nila ay nakatutok sa mga kamera at sa mga opisyal na nakapalibot. Nang pumasok ang mga pulis, ang unang hinanap nila ay ang ebidensya. Inilabas ni Talitha ang folder na kanina ay pinag-agawan nila ni Abigail. Narito ang lahat, wika niya sa pinuno ng mga opisyal. Habang kinakausap ng pulis si Beatriz, ang matanda ay hindi na makapagsalita. Ang kanyang mga mata ay nanliit, tila nakakita ng isang multo. Ang kanyang imperyo, ang kanyang pangalan, at ang kanyang dangal, lahat ay gumuho sa loob lamang ng ilang minuto. Hinarap ni Talitha si Beatriz habang inilalabas ito ng mga pulis. Ang pinakamalaking pagkakamali ninyo ay ang pag-aakalang ang buhay ng isang tao ay mabibili ng pera. Bulong ni Talitha. Nagliligtas ako ng buhay at sa gabing ito, ang hustisya ang nagligtas sa atin. Pag-alis ng mga pulis, naiwan si Talitha sa gitna ng katahimikan ng klinika. Si Elena ay lumapit at yinakap siya habang ang sanggol ay patuloy na natutulog. Walang kamalay-malay sa bagyong kanyang nalampasan. Ang gabi ay dahan-dahang naglalaho at ang unang sinag ng araw ay nagsisimulang sumilip sa bintana. Ito ang simula ng bagong buhay na matagal na niyang hinahangad. Isang buhay na malaya sa tanikala ng mga Balderrama. Lumipas ang ilang buwan. Ang ingay ng mga sirena
At ang lamig ng mga bakal na rehas ng bilangguan ay tila naging isang malabong panaginip na lamang. Sa probinsya ng Pangasinan, kung saan ang dagat ay humahalik sa dalampasigan tuwing bukang liwayway, isang maliit na klinika ang nakatayo. Simple, puti, at puno ng pag-asa. Si Talitha, suot ang kanyang puting coat na ngayon ay hindi na simbolo ng pagsisilbi sa isang pamilya, kundi simbolo ng pag-ibig sa kapwa, ay nakatayo sa harap ng klinika. Hawak niya ang isang stethoscope habang sinusuri ang isang matandang mangingisda na kanina pa nakapila. Ang bawat ngiti ng mga pasyenteng kanyang natutulungan ay nagiging gamot din sa kanyang sariling mga sugat. Hindi na siya ang Talitha na nagtatago sa dilim. Siya na ang Talitha na humaharap sa araw ng may taas noo. Sa gilid ng klinika, nakita niya si Elena na naglalakad habang karga-karga ang batang si Emilio Jr. Ang bata ay lumalaki ng malusog at puno ng ligaya. Si Lolo Alejandro naman ay abala sa pag-aayos ng mga gamot sa estante. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. "Doktora, may bagong pasyente sa labas." Wika ng matanda habang nakangiti. Sabi nila, ikaw lang daw ang doktor na nakikinig sa kanilang mga kwento, hindi lang sa kanilang sakit. Napangiti si Talitha. Iyon ang pagkakaiba. Dati, ang medisina ay naging kasangkapan para sa kapangyarihan. Ngayon, ito ay naging tulay para sa pagkakaisa. Hindi na siya naghahangad ng yaman o prestihiyo. Ang tanging hiling niya ay manatiling malapit sa mga taong tunay na nagmamahal sa kanya. Ang mga Valderrama, sila ay nagbabayad na sa kanilang mga kasalanan sa loob ng bilangguan at ang balita tungkol sa kanilang pagbagsak ay naging aral na hindi matatawaran ng salapi ang karangalan. Pagdating ng hapon, naupo si Talitha sa dalampasigan. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay tila naghuhugas ng lahat ng pait na kanyang dinanas. Pinatawad na niya ang mga Valderrama, hindi dahil sa karapat-dapat sila, kundi dahil sa pagpapatawad, napalaya niya ang kanyang sarili mula sa kadena ng puot. Ang nakaraan ay nagsilbing leksyon na humubog sa kanya upang maging mas matatag at mas mapagkalinga. "Talitha?" Isang boses ang tumawag sa kanya mula sa likuran. Paglingon niya, nakita niya si Lolo Alejandro na may hawak na isang sulat. Galing ito sa ospital sa Manila. Tinatanong nila kung kailan ka babalik bilang head of surgery. Tiningnan ni Talitha ang dagat at pagkatapos ay ang kanyang maliit na klinika. Kinuha niya ang sulat at dahan-dahang pinunit ito nang hindi man lang binabasa. "Sabi mo nga, Lolo, ang tunay na medisina ay wala sa laki ng ospital, kundi sa laki ng puso ng doktor." Wika niya ng may pagmamalaki. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Talitha ang kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang titulo o ari-arian. Siya ay malaya, siya ay masaya, at higit sa lahat, siya ay tunay na siya. Sa bawat paghinga ng hangin dagat, dala nito ang pangako ng isang bukas na puno ng pag-asa, isang buhay na siya mismo ang nagdisenyo. At walang sinuman ang makakabura. Ang buhay, gaya ng dagat sa Pangasinan, ay hindi palaging kalmado. May mga panahong ito ay nagiging marahas, puno ng bagyo at malalaking alon na pilit tayong lulunurin. Ngunit gaya rin ng dagat, ang bawat unos ay may katapusan. Ang bawat paghampas ng alon sa pampang ay isang paalala na ang lahat ng dumi, lahat ng pait at lahat ng masasamang alaala ay maaaring hugasan ng panahon kung hahayaan nating mangyari ito. Sa pagtatapos ng aking paglalakbay, hindi ko na tinitingnan ang aking nakaraan bilang isang sumpa. Ang mga Valderrama, si Emilio, at ang mga taon ng pagdurusa, sila ay mga bahagi ng aking kasaysayan na nagturo sa akin ng tatlong mahahalagang aral. Una, ang pagpapatawad ay hindi para sa mga taong nanakit sa atin. Ito ay para sa ating sariling kalayaan. Hindi ko pinatawad ang mga Valderrama dahil karapat-dapat sila,
kundi dahil ayaw ko nang maging bilanggo ng aking sariling puot. Sa pagpapakawala sa kanila, pinalaya ko ang sarili ko. Pangalawa, ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming kapangyarihan ang hawak mo, kundi sa kung gaano mo kayang manatiling matuwid sa gitna ng tukso. Ang puting coat na suot ko ay hindi nagbago, ngunit ang puso sa loob nito ay mas naging malalim ang pag-unawa sa kahulugan ng tunay na paglilingkod. Ang medisina ay hindi lamang agham, ito ay isang gawaing banal na dapat ialay sa mga nangangailangan, hindi sa mga nagbabayad ng pinakamahal. Pangatlo, ang pamilya ay hindi laging nakabatay sa dugo. Ang pamilya ay ang mga taong nanatili sa tabi mo noong ikaw ay walang-wala, noong ikaw ay binabato ng mundo, at noong ikaw ay muntik ng sumuko. Si Lolo Alejandro, si Elena, at ang maliit na batang si Emilio Jr. ang aking tunay na kayamanan. Isang yaman na hindi kayang nakawin o sirain ng anumang kumpanya o reputasyon. Ngayon, habang pinagmamasdan ko ang papalubog na araw, alam kong wala na akong hinahanap pa. Ang katarungan ay naibigay na. Ang mga may sala ay tumanggap na ng nararapat na parusa. At ang mga inosente ay ligtas na. Ang aking kwento ay hindi natatapos sa isang malungkot na nota, kundi sa isang himig ng bagong simula. Huwag kayong matakot sa inyong mga bagyo. Huwag kayong matakot na magsimula muli mula sa wala. Sapagkat sa bawat paglubog ng araw, laging may paparating na liwayway. Ang buhay ay napakaganda upang sayangin sa pagkapit sa nakaraan. Huminga ng malalim, tumingin sa malayo at magpatuloy. Dahil ang kaligayahan ay hindi hinahanap, ito ay binubuo, araw-araw, sa bawat pagpili nating maging mabuti at maging totoo sa ating sarili. Ang kwento ko ay tapos na, ngunit ang inyo ay nagsisimula pa lamang. At sana, sa bawat pagkakataong makaramdam kayo ng kawalan ng pag-asa, maalala ninyo ang alon sa Pangasinan na sa kabila ng lahat, ang dagat ay nananatiling payapa, malawak at puno ng buhay. Ang katahimikan sa dalampasigan ay hindi lamang tanda ng pagtatapos, kundi isang paanyaya para sa panibagong simula. Ang bawat alon na humahampas sa pampang ay isang paalala na ang ating mga sugat, gaano man kalalim, ay kayang hilumin ng panahon kung hahayaan nating dumaloy ang kapatawaran. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa paglalakbay na ito. Ramdam ko ang bigat sa inyong mga puso noong sandaling nag-iisa si Talitha sa loob ng mansyong puno ng kasinungalingan. At nakita ko ang inyong galit noong unti-unti siyang binuwag ng kanyang sariling pamilya. Ang kwentong ito ay hindi lamang likhang isip. Ito ay hango sa mga totoong buhay na nakatago sa likod ng mga pintong sarado. Mga babaeng nagtitiis sa harap ng kawalan ng hustisya at mga pusong pilit na bumabangon mula sa abo ng pagtataksil. Isinulat ko ang bawat bahagi nito ng may pag-iingat at pagmamahal dahil naniniwala ako na bawat isa sa inyo ay may karapatang marinig ang boses ng katotohanan. Gaya ng stethoscope na hawak ni Talitha, ang ating buhay ay parang instrumentong nakikinig sa tibok ng ating mga desisyon. Kung kayo ang nasa posisyon ni Talitha, pipiliin niyo rin bang magpatawad at lumayo? O mas pipiliin ninyong ilantad ang katotohanan kahit nakapalit nito ang inyong sariling katahimikan? Saan niyo nga ba napakinggan ang kwentong ito ngayon? Habang nagluluto, naglilinis ng bahay, o baka naman nagpapahinga na kayo pagkatapos ng mahabang araw? Gusto kong makinig sa inyo. Ibahagi ninyo sa amin ang inyong saloobin o ang inyong sariling karanasan sa buhay sa comment section dahil ang inyong mga kwento ang nagbibigay ng buhay sa espasyong ito. Huwag ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito kung sa tingin ninyo ay may isang taong nangangailangan ng liwanag ngayon. Naway maging malakas kayo sa harap ng inyong mga pagsubok at maging malaya sa inyong pagpili ng sariling landas.
Hanggang sa susunod nating pagkikita, manatiling matatag at puno ng pag-asa.